This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities, in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in this spreading the words of God, for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group, and with His help, it was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of the following members. Facebook, Mr. Joseph Amisola Agnad. Messenger, Mr. Aljan Bergais. YouTube, Mr. Reynaldo Benaventura. But of course, we still have our connections via Trunkline, where activities are originally held. Before we start our devotion via Trunkline for tonight, let us hear the CDCM Reunited theme song that was composed by Mr. Joseph Agnad. Kami isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat tinaman niya sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balang ay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga.
lahat po ng mga nandito po sa oras po na ito. So, narito na naman po tayo upang simulan po ang ating banal na gawain sa oras po na ito, ang ating devotion. So, bago po tayo magsimula sa oras po na ito ay shout out po muna sa mga tagapakinig po natin dyan sa ating YouTube channel. Ayan, please don't forget to like, share, and subscribe po syempre ang ating YouTube channel para mas maging updated pa po tayo sa mga audio video po syempre na inia-upload po ng ating mga kasamahan na naka-assign po dyan sa ating YouTube channel. Ayan, so ako po ang inyong magiging presider po sa oras po na ito, Sister Baby Joy M. De La Cruz. So atin na pong simulan ng ating banal na gawain sa oras na ito sa pamamagitan po ng pambungad na awitin at yun, ganun na rin po ang pambungad na panalangin na bibigyan daan ni Brother Christian Dolores. Tayo po ay umawit para sa Panginoon. Yan. In moments like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I praise you, Lord. Sing, I praise you, Lord. Sing, I praise you, Lord. I praise you. Sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. I love you. So let's pray. Lord God, maraming salamat na naman po sa gabi nito na inyong pong pinagkalagsan. Nawa po, Panginoon, ang activities na ito na magaganap ngayong gabi na kami po ay nakikinig ng iyong salita ay hayaan niyo po na kami po ay magpuri, kami po ay magbubulay-bulay para po sa inyong salita namin papakinggan ngayon. Ano po, Panginoon, ay busugin po kami ng busugin po ang kaluluwa namin sa iyong masarap na salita at matamis na kataga. Yan. At Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpatnubay sa amin. At kung wala po kayo, Panginoon, ay hindi po namin ito magagawa. Hindi po namin ito mabubuo. Yung maraming salamat po, Panginoon, sa iyong
kabutihan sa amin. Ito na lang po ang aming samantangangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Christian, sa inyong napakagandang awitin na handog po sa ating Panginoon sa oras po na ito. So, I hope po na handa na po ang bawat isa na makinig ng banal na salita ng ating Panginoon mula po sa kanyang ipinadalang sugo mula po sa ipinadalang sugo ng ating Panginoon. Pero bago po yan, muli shout out sa mga makikinig po sa ating YouTube channel at kung saan pa man po maaabot ang platform po na ito. So I hope po na ang bawat isa sa oras po na ito ay nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. So akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa oras na ito na siyang mangunguna po sa ating banal na gawain po sa araw po na ito. Na wala pong iba kundi si Pastor Joel Baile. Magandang oras po, Pastor, and welcome po. Magandang oras sa bawat isa sa atin. Ayan. Patuloy tayo sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Sabi sa Aklat ng Awit, kabanatang 18, talatang 31, ito ang sinasabi. Sabi rito, si Yahweh ang Diyos na walang katulad. Siya lamang ang Diyos ng ating kalasag. Siya ang sa akin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Yan, pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ayan. Sa bawat paglipas ng panahon, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon at pagbubulay-bulay, bawat isa sa atin, tayong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tayo pinatatatag ng bawat salita ng Diyos at ang bawat mga pangyayari sa ating buhay. May short story dito. Ang tibol ay isang laro ng kabataan, no, sa ibang bansa. Marahil dito nilalaro din. Ayan. Sa paglalaro noon, ito ay halos katulad ng baseball. Ayan. At ito ay nilalaro ng mga bata, no. Sila ay naglalaro nito at kapag pinapanood ito, no, ng mga iba, ay nakatutuwang panoorin yung mga bata, no? Kasi mga bata sila na naglalaro sa paglarong katulad ng baseball. Yan. Kasi kapag naglalaro ang mga bata, ay silang kung panonoorin ay nakatutuwa kasi meron silang mga action na mali sa laro nila. Parang hindi nila alam kung anong nilalaro nila, pero patuloy silang naglalaro at nakatatawa kasi kanya-kanya sila kung saan pupuntang lugar, no? Hindi sila basta tumatakbo lang yung iba, tatakbo sa iba't ibang direksyon at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, no? Kasi siguro napanood lang nila, gusto lang gayahin at ngayon, kasama sa paglaro nila yun ay yung magtakbo-takbuhan lang. Ayan. Kaya, ayan, kapag pinapanood sila ng mga nakatatanda o ng mga kuya at ate, ay matatawa ka. Kasi pag yung iba, pag pinalo yung bola ng baseball, pag nasalo, saka tatakbo, di ba? Pupunta sa mga base. Pero mga bata, pag nasa nila yung bola at tatakbo, kanya-kanya kung saan nila gustong pumunta. Ayan. Ang ganitong panonoorin ng laro, pag mga bata ang pinapanood mo, ay nakatutuwang panoorin, no? Masaya na mapapanood mo. Pero kapag yung mga magagaling na sa baseball at mga player talaga sila ng baseball, kapag pinanood mo sila, pag sila ay nagkamali, hindi ka matutuwa, no? Pero pag bata yung naglalaro, okay lang.
no, sa mga bagong manlalaro yung magkamali, no, ng mga o mahirapan sa paglalaro o hindi malaman ang gagawin o kaya naman kung papaano gagawin ang isang tama na laro, no? Kasi siguro baguhan at nalilito pa sila. Pero kapag natuto na at magaling na sila maglaro at sinisikap nating lalo na yung mga magagaling maglaro, no? At sinisikap nila talagang galingan ay pag nagkakamali sila, hindi nakatutuwa, no? May inaasar tayo. Kaya yung mga galing ay kung ating panonoorin ay magandang panoorin at kung magkakamali sila, hindi tayo natutuwa, naiinis tayo. Pero pag ang mga bata, no, nakatutuwa silang panoorin, okay lang na magkamali sila. Matiyaga tayong nanonood o nagtuturo sa kanila para hanggang sa matuto sila ng ng laro na yon, no? Tapos kapag natuto na, nakikisaya tayo sa mga batang ito na naglalaro at may sa kanilang mga laro, no? Kasi natuto sila mula sa kanilang yung dating din nila alam, natuto na sila at kapag nanalo sila sa laro ay nakikisaya tayo kasi gumaling na sila, hindi katulad dati, no? Na hindi maganda ang kanilang laro kung saan tumutungo at nung natuto na gumaling at nagtatagumpay na nanalo na sila, nakikisaya na tayo, nakikibunyi kasi natuto sila at naglaro na sila ng magaling at nananalo na sila sa sports, no? Ayan. Mayroong pagkakapareho doon sa mga ganong game sa ating buhay. Madalas, pag sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus, no, madalas ay sinasabi ng apostol na si Pablo na ang kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus ay dapat maging maunawain at mapagpakumbaba or mapagpakumbaba at dapat ay marunong umunawa sa pagkukulang ng kanilang kapwa. Kasi bilang pagpapakita ng kanilang tunay na pag-ibig, no? Kasi tayo, mga mananampalataya, tayo ay nakaranas ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At sino yung magpapakita noon ng tunay na pag-ibig ng Diyos? Yung pag-ibig na ginawa ng Diyos para sa atin, na inialay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, at para matanggap natin yung pag-ibig niya na kapatawaran at paglilinis at pagliligtas para sa atin. Inialay ang kanyang buhay para sa tulad natin at upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan at upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal at makatanggap ng tunay na pagpapatawad ng ating Panginoon. Isang pag-ibig na walang katulad at hindi kayang sukatin ni naman, no? Kasi ang pag-ibig ng ating Panginoon ay higit pa saan? Higit pa sa taas ng langit, higit pa sa taas ng mundo, no? Higit pa sa bundok, higit pa sa lalim ng karagatan. Walang sino mang maaaring makasukat nito sapagkat walang hanggan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no, sa atin. Yan. At bawat isa sa atin ay mayroong iba't iba, no? Iba't ibang mga tao na nagsisilbing, bawat isa sa atin mayroong nagsisilbing
coach, no, nagtuturo sa atin. Kagaya ng mga tagapagturo, no, sa iba't ibang Bible study, devotion, prayer meeting, at mga chapel service, mga ganun, no. Yan, may mga tagapagturo tayo. Teachers, pastors, lay leaders, Bible study leaders, mga ganun, no. Sila ang ating mga tagapagturo, mga Bible teachers, no, yan, na nagtuturo ng Biblia. At ayan, sa bawat kanilang pagtuturo ay meron silang iba't ibang paraan upang maabot nila ang bawat isa sa atin. Siyempre, mahalaga na mayroon tayong unity, yung pagkakaisa, no? Lalo na sa pananampalataya. Ayan, nagkakaisa tayo sa ating pananampalataya na si Jesus ang tunay na Diyos, na tunay na nagmamahal at tunay na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, no? Yan. Kaya bawat isa sa atin ay pinagsisikapan natin, no, na bawat isa sa atin ay magpahayag nito, magpatotoo nito upang sa bawat makaririnig sila rin ay magkaroon ng kalakasan, no? At siyempre sa bawat mga mananampalataya ay maganda yon na tayo ay nagpapalakasan, nagpapatatagan ng loob, no, sa kabila ng mga pangyayari sa ating buhay, no. Ayan. Makita na tayong bawat isa sa atin ay nagiging kalakasan ng ating mga kapatid sa pananampalataya, no. At siyempre tayo ay nagsisikap na kamtin natin yung tayong mga nagtitiwala ay kay Jesus, no, ay marapat lamang na makamtan natin yung salita niya, mga pangako niya sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At sa bawat mensahe na itinuturo sa atin ay maganda na nagsasama-sama tayo upang ang bawat isa sa atin ay yun, magpalakasan, magbigay encouragement, no? At siyempre, yan, tama yun. Nagkakaroon tayo ng katatagan at kalakasan dahil sa fellowship ng bawat isa sa atin, no? At sa pamagitan ng fellowship, nagkakamustahan tayo at pag nagkakaroon tayo ng balita sa bawat isa ay sa pamagitan nito ay napapalakas tayo, no? At kung ano man yung mga suliraning pagsubok ay ating ipapanalangin sila, no? Hindi marites, kundi malaman natin para ipanalangin at i-encourage sila kung sila man ay nahihina o nasa pagsubok, no, mga ganon, para magbigay kalakasan at maging tumatag sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At siyempre, maganda na nagsasama-sama tayong umaawit, nagpupuri, no, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kapag ginagawa natin yun, na nagsasama-sama tayo, na nagpupuri, umaawit, pinapalakas nito yung ating pananampalataya, no, sa ating Panginoon. At siyempre, kapag nakikita natin na masaya ang ating mga pagsasama-sama, no, na magkakapatid, no, ay nakapagbibigay kalakasan tayo sa iba ng mga taong na hihinaan na ng loob, no, na nanghihina. At nagbibigay natin sila ng mga inspiring words, lalo na ng mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, no, na ibinabahagi natin sa kanila. Sila ay magiging ang salita ng Diyos ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila at magiging pagkain ng kanilang kaluluwa, no, na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga na ang bawat mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama upang magkaisa, no, sa pag-ibig ng Diyos at sa gawain upang
makita na ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan, nagmamahalan at sama-samang naglilingkod para sa kaluwalhatian at papuri ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa at ng pagsasama-sama natin para sa ikatatagumpay ng gawain ng ating Panginoon. At syempre, tayong lahat ay mga mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaral at pakikinig ay gawin nating kalakasan, no, yung salita ng Diyos. At yung mga pangako ng Diyos ay ating i-claim upang ito ang ating maging pag-asa at ating panghawakan para sa ating lakbay ng ating buhay, no, na dapat tayo ay nagpapatuloy sa daan na kung saan daan na tinatahak natin ay daan na patungo sa ating Panginoon. At kapag sa ating lakbay, no, anuman ang dinaraanan natin, ito mga malubak, bako-bako, no, tayo ay maaaring magpatuloy kapag tayo ay nagsasama-sama. Sapagkat kung ang isa ay matisod, merong isa na aakay sa kanya. Itatayo siya. Tutulungan siya upang magpatuloy. Kaya napaganda na alam natin na tayong mga mananampalataya ay dapat hindi nag-aaway-aaway, kundi dapat nagpapalakasan. Dapat nakapagbibigay encouragement. Dapat nagtuturuan tayo kung ano yung nakalulugod at makabubuti para sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya unawain natin yung ating mga kapatiran, no, na mayroong mga kahinaan, no, at hindi dapat maging dahilan para sila ay tuluyang manghina, kundi dapat lumakas sila na lalo na pag nagsasama-sama tayo. At sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin, mapapalakas nito yung ating pananampalataya. At syempre, mabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kaya purihin natin ang ating Panginoon, huwag magkaisa tayo, huwag nating hayaan na ang bawat kahinaan natin ay maging daan para mapanghinaan tayo. Dapat ay ipanalangin natin ang bawat mga kahinaan na yon upang makita natin yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon at ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako na patuloy nating panghahawakan at patuloy nating i-apply sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa, Diyos ng pagmamahalan, at Diyos na umuunawa sa bawat isa sa atin, at Diyos na maawain. No? Kaya tayo ay niligtas ng ating Panginoon, magsama-sama tayo upang purihin, sambahin, at luwalhatiin ang ating Diyos na walang hanggan. God bless us. Amen. So maraming salamat po, Pastor Joel, sa inyong napakagandang mensahe po sa oras po na ito na bigay po ng ating Panginoon. So napakagandang topic na naman po ang ating napakinggan na mula po sa ating speaker po sa oras po na ito. So sa mga mayroon pong reflection, so ito po yung tamang oras para ibahagi po ang inyong mga reflection. So sino po ang may insight? Meron po bang magbabahagi ng kanilang insight? Sa mga may insight po dito. So, habang naghihintay po tayo ng mag-share, so sa mga ka-YouTube channel po natin, kung meron po kayong insight or prayer request or other comment, please put into the comment box at babasahin po yan syempre ng ating mga kasamahan po na naka-assign po dyan. So, ayan. Ito po sa ating trunk line, meron po bang magbibigay po ng kanilang insight? Hello po, Sister Baby Joy. Yes po, Sister Hello Gemma. ba ako? Okay. Mula sa
speaking topic na binigay ni Pastor, dyan ko nare-realize na kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng iba't ibang nakakausap, iba't ibang nakakasama, iba't ibang nakakasalamuha. Kasi may purpose at yun ay to spread His love, His encouragement. At tayo ay magtulungan sa bawat isa. Sabi nga nila, no man is an island. So, saan natin mararamdaman ang kanyang presensya sa bawat encouragement, sa bawat pangungusap ng ating mga kasama, sa bawat fellowship na ating na sasaluhan. At doon din natin nakikilala ang Panginoon sa bawat isa. So, patuloy lang tayong magkwentuhan, hindi lang sa sikahan, kundi magpatuloy na magpalakasan sa bawat isa. Okay, maraming salamat po, Sister Gemaline, for that wonderful sharing. So, meron pa po ba? Meron pa po bang mag-share ng kanilang reflection? So, inuulit ko po sa mga ka-YouTube channel po natin, kung meron po kayong mga nais na i-share or prayer request at any comment regarding po sa mga nagiging activity po ng grupong CTCM Reunited, please put into the comment box at babasahin po yan syempre ng ating usapan. So, I hope po na nagbe-bless po ang bawat isa sa oras po na ito sa naging topic po ng ating speaker. So, meron pa pong mag-share? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so kung wala na, kung wala na pong mag-share, so ako naman as presider, simple sharing lang po. So, tama nga po yung sinabi ni Sister Gemaline kanina. Kaya po tayo nagkaka-tipon-tipon sa oras po na ito, hindi lang po upang magkwentuhan ng kahit na anong bagay-bagay, kundi nandito po tayo para makinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta, for example na lang sa group, dito sa group natin, dito sa CTCM Reunited. Hindi lang po tayo basta-basta sumali po dito sa ating group, sa grupo na ito para lang magkaroon ng maraming friend or whatsoever. Sumali po tayo dito para mas mapalawak pa po yung pananampalataya natin sa ating Panginoon or yung ating spiritual life. Meron din syempre sa pagpunta natin sa church. Hindi lang tayo na sa church dahil gusto natin. Pumunta tayo sa church upang, yun na, mas palawakin pa or pagtibayin pa yung pananampalataya natin kay God. Mas makilala pa siya. So, nawa ay magsilbing paalala na naman po sa oras po na ito ang naibahagi po ng ating speaker. So, nawa po ay na-bless po tayo sa oras po na ito. So, ayun, meron pa po bang hahabol na mag-share? Okay, kung wala na talaga. Okay, so muli, bago po tayo magtapos sa ating banal na gawain, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga dumalo po sa ating devotion po sa oras po na ito, dito po sa ating trunk line. At syempre, nais ko rin pong pasalamatan ang mga viewers po natin sa ating YouTube channel. So muli, please don't forget like, share, and subscribe po syempre ang ating YouTube channel para mas maging updated pa po ang bawat isa sa mga audio-video po na inia-upload ng ating mga kasamahan tungkol po sa ating Panginoon, salita ng ating Panginoon. Kung gusto pa po natin higit na mapalawak ang ating spiritual life. So, meron din po kayong mga insights or prayer requests and other comments, please put into the comment box at babasahin po yan syempre ng ating mga kasamahan.
na naka-assign po dyan sa ating YouTube channel. So I hope po na na-bless po ang bawat isa at naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon sa oras po na ito. So bilang pagtatapos, ako po ang inyong naging presider po sa oras po na ito, Sister Baby Joy M. de la Cruz. So magkarinigan po muli tayo bukas sa ating Team Talk Devotion at sa mga susunod pa pong activity ng CDCM o ng grupong CDCM Reunited. So sa ating pagtatapos, akin na pong tinatawagan si Sister Gemaline Mangayat para po sa kanyang pangwakas na awitin at susundan po ng pangwakas na panalangin ng ating speaker, Pastor Joel. So to God be the glory po sa ating lahat. Just as I am without This is CDCM United and thank you for for me, and that thou didst me come to thee, O Lamb of God. I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of dark one blood, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God. I come, just as I am, though tossed about with many conflicts, many doubts, fightings within and fears within, O Lamb of God, I come, just as I am, poor wretched blood, sight reaches healing was the might. Yes, all I need in thee to find, O Lamb of God. I come, just as I am, thou wilt receive, wilt welcome for dauntless relief, because thy promise I believe, O Lamb of God. I come, just as I am, the Lord unknown has spoken every barrier down. Thou to be thine is thine alone, O Lamb of God. I come, This is CDCM United Enlightened Ones. Thank you for viewing. Tayo manalangin. Abang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa, salamat po sa oras na ito. Muli ay pinagsama-sama niyo po kami upang kami patuloy na mag-aral ng iyong salita, magpalakasan, magpanalanginan at magtulungan, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw nga ang Diyos ng pag-ibig at kayo rin ang Diyos ng pagkakaisa at ninanais niyo kami na kami nagbubuklod upang itaas at luwalhatiin ang iyong walang hanggang pangalan. Bilangin namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito, nakakaranas ng iba't ibang mga di magandang pangyayari sa kalusugan. Bilangin namin ay bigyan niyo po sila ng kagalingan nagmumula sa inyo. At sa bawat mga
alalahanin, Panginoon, palitan niyo po ito ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Sa lahat ng mga kakulangan, ng mga pangailangan, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang Diyos na magbibigay at magtutugon ng lahat ng aming pangailangan na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakababatid sa bawat kalagayan ng bawat isa sa amin. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang harapin ang bawat araw ng aming buhay at upang sa lahat ng aming mga kinakatakutan, aalisin niyo po ito at papalitan niyo po ito ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat alam namin na nandiyan kayo palagi sa amin upang kami ay protektahan laban sa kaaway, Panginoon. And salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nga po ang aming gabay, ang patnubay namin sa araw-araw. Samahan niyo kami, Panginoon, at bigyan ng patuloy ng katalinuhan sa bawat araw namin, Panginoon. And kayo ang patuloy yung tumulong, Panginoon, sa bawat mga nag-aaral, mga naghahanap buhay, Panginoon. At bigyan niyo po kami patuloy ng aming kakanin sa araw-araw. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos ng kalakasan, ikaw ang Diyos ng aming pag-asa, at ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi and God bless. That ends tonight's devotion by your line. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and to subscribe and hit the notification icon of our YouTube channel, CDCM The Enlightened Ones, and hit all so that you won't miss any of our posts. Don't forget also to see here on Messenger. And that's it for now. And see you again with this activity next week. Thank you and God bless.